Ilang araw na hindi nagparamdam at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang pamilya subalit hindi siya makontak. Sino namang mag-aakala na ang kanilang hinahanap ay nasa loob lamang pala ng kanyang tinitirhan. Ang nakakalungkot nga lang, isa na itong nabubulok na bangkay. Ano ang nangyari sa kanya at sino ang salarin? Na babae ang nakitang nakasilid sa plastic sa ilalim ng kama sa Bataan. January 10, 2026 ng hapon ay nakapag-live pa si Jeneline sa kanyang social media account habang masiglang nagwawalis ng bakura ng kanilang bahay sa sitio Adamson, Barangay Gugo, Samal, Bataan. Subalit sino namang mag-aakala na ito na rin ang huling beses na makikita nila itong buhay. Makalipas kasi ang 3 araw, nagtaka ang kanyang mga kapatid at pamangkin dahil hindi nila ito matagpuan. At ang nakakapagtaka pa ay hindi nila ito makontak sa kanyang number at maging sa kanyang mga social media accounts. Malayo ang lugar na pinapasukan nito kaya naman madalang itong umuwi ng bahay. At sa tuwing uuwi ito doon ay nananatili ito ng 3 hanggang 7 araw bago umalis muli. Kaya naman nagtaka ang kanyang mga kapatid nang bigla itong maglaho matapos nitong umuwi ng kanyang bahay. Noong una ay inakala nila na marahil ay muli itong umalis at nagkaroon ng emergency sa trabaho, kaya hindi na nakapagpaalam sa kanila. Pagdaan ng mga araw ay nagtaka ang mga tao na nakatira malapit sa bahay ni Jeneline dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa loob ng bahay. Dito na nagdesisyon ang kanyang pamilya na pasukin ang bahay at tignan kung saan nanggagaling ang amoy. Lingid sa kanilang kaalaman na sa loob din ng bahay na ito nila matatagpuan ang kanilang hinahanap. Pagpasok nila sa loob ay mas tumindi pa ang mabahong amoy. Subalit wala silang makitang kakaiba sa loob hanggang sa tignan nila ang ilalim ng kama ng biktima. Sa ilalim ng kama ay natagpuan nila ang nabubulok ng katawan ni Jeneline. Nakabalot ito ng itim na garbage bag. Dahil dito ay agad silang tumawag sa mga kinauukulan. Nang dumating ang mga tauhan ng Samal Municipal Police Station sa area, ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. May 2 medyas na nakasalpak sa bibig nito at ibinalot ito sa kulay itim na garbage bag. Sa kalagayan ng katawan ay tinatayang nasa 3 araw na itong patay. Tumutugma ito sa araw na huling nakitang buhay ang biktima. Ang biktima ay kinilalang si Jeneline Azucro Santiago. Sa Samal, Bataan na pinanganak at lumaki si Jeneline. Tulad ng marami, dahil sa labis na kahirapan, ay hindi na ito nakapagtapos pa ng pag-aaral at maagang nagtrabaho para makatulong sa pamilya. Nang magdalaga ay umibig si Jeneline at sa dami ng lalaking humanga at nanligaw dito, ay si Renato Santiago ang nakasilo sa puso ng dalaga. Ikinasal ang dalawa at binayayaan ng isang anak na lalaki. Noong una ay ayos naman ang naging pagsasama ng mag-asawa. Subalit kalaunan ay sinubok din sila ng maraming problema. Nahumaling si Renato sa ibang babae na naging dahilan ng tuluyan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Dahil sa pambababae ni Renato ay naghiwalay ang mag-asawa. Iniwan ni Renato si Jeneline sa Samal, Bataan at nanirahan ito sa San Fernando City, Pampanga kasama ang kanyang babae. Sa kabila ng ginawa ng asawa ay nagpakatatag si Jeneline, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang anak. Nagdesisyon si Jeneline na magtrabaho kaya naman ang kanilang anak ay ipinagkatiwala niya sa kanyang mga in-law sa side ng kanyang asawa na nasa Barangay Tagumpay, Gabaldon, Nueva Ecija. Mula nang magtrabaho ay nagmistulang abandonado ang bahay ng pamilya sa Samal, Bataan. Nagkakatao lamang ito kapag umuwi doon ang biktima na si Jeneline. Dahil nga matagal na hindi nakauwi, ang agad na ginawa nito noong January 10, 2026 ay ang maglinis ng bahay. Ayon sa kanyang kapatid at mga pamangkin, ay nakita pa nila si Jeneline na naglilinis ng bahay ng hapon ng January 10, 2026. Ayon pa rin sa salaysay ng 2 pamangkin ng biktima,
Alas 9 ng gabi ng parehong araw ay nakita nilang dumating ang kanilang Tito Rene. Nagtaka pa nga sila dahil matagal na itong hindi umuwi doon at hindi rin naman lingid sa kanilang kaalaman ang nangyari sa mag-asawa. Dahil sa naging salaysay na ito ng mga saksi, ay agad nilang hinanap si Renato Santiago. Nalaman nila na sa San Fernando City na ito nakatira. Kaya naman agad na nagtungo doon ang investigador, subalit hindi nila naabutan si Renato sa inuupahang bahay nito. Nalaman din nila na nagtatrabaho ang suspect bilang security guard. Kaya naman nakipag-coordinate sila sa agency nito, subalit ayon sa ahensya ay nagpaalam si Renato na magli-leave ng 1 linggo dahil sa may aasikasuhin nitong importanteng bagay. Bago umalis ay tinurn over nito ang kanyang service firearm at sa kanyang karelyebo. Nang bigaw na matagpuan si Renato sa San Fernando City, ay nagtungo ang grupo sa Barangay Tagumpay, Gabaldon, Nueva Ecija, kung saan naninirahan ang pamilya nito. Subalit maging doon ay hindi nila ito natagpuan at ayon sa kanyang mga kamag-anak ay hindi rin nila alam kung saan ba ito nagpunta. Mga statement po ng mga witnesses po namin, base po sa kanila, nakita daw po nila si Tito Rene po nila. Madalang po umuwi po yan si Rene dito po sa Barangay Gugu sa inuuwian po nilang bahay. Base po sa binigay niyang salaysay po sa akin, nakita niya po yung kapatid niya na si Jeneline na nagwawalis nung hapon. Nung time po na yon, umuwi po si Ma'am Jeneline, nag-live po siya sa Facebook na naglinis po ng kanilang kabahayan, kapaligiran. Possible po na nakita po ng suspect natin na nakauwi po yung asawa niya. Kinagabihan nga po na nakita niya po yung live, na dumiretso po siya dito sa Samal po. At doon po nakita ng dalawang bata ni alias Nene at ni alias Totoy ang kanilang tiyuhin po na si Renato. Sa ginawang autopsy sa katawan ni Jeneline, lumalabas na namatay ito sanhi ng strangulation. Base sa nakitang bakas at sugat sa leeg ng biktima ay pinaniniwala ang sinakal ito gamit ang electric wire na naiwan pang nakatali sa kanyang leeg nang matagpuan ang katawan. Lumalabas din sa ginawa nilang investigasyon na nais ng suspect na makipagbilikan pa sa biktima. Subalit ilang beses itong tinanggihan ng biktima dahil sa may kinakasama ng ibang babae si Renato. Mula nang makipaghiwalay ay tuluyan ng pinutol ng biktima ang kontak niya sa dating asawa. Hinala ng mga pulis ng araw na umuwi si Jeneline ay nakita ng suspect ang live video nito sa kanyang social media. Kaya naman umuwi ito ng Samal, Bataan. Ang motibo po nito, selos po sa pag-iimbestiga ko. Gusto pong makipagbalikan itong lalaki na si Renato kay Madam Jeneline po. Pinipilit niya pong makipagbalikan, ngunit ayaw na po ni Ma'am Jeneline sa kadahilanan po na mayroon na nga po siyang kinakasama sa San Fernando po. Naghiwalay po talaga sila dahil yung lalaki ng babae po. Ang gusto niya mangyari, magkabalikan silang mag-asawa. Kaya ayaw na po ng kapatid ko. Ibang klase yung ginawa niya sa kapatid namin. Brutal yung ginawa niya. Sa ngayon, ay patuloy pa rin ang ginagawang manhunt operation ng PNP sa suspect na si Renato Santiago. Nananawagan naman ang pamilya sa lahat na kung sino man ang nakakaalam kung nasaan ito ay agad na ipaalam sa mga pulis. Samantala, matapos ang ginawang autopsy sa katawan ni Jeneline ay agad na rin itong dinala sa kanyang huling himlayan dahil na rin sa kalagayan ng katawan. Sa paghatid nila sa kanya sa huling himlayan ay isang bagay lang ang pinangako sa kanya ng kanyang pamilya. Hinding-hindi sila titigil hanggang sa makamit nila ang hustisya sa nangyari sa kanya. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.